Magandang gabi po sa inyo, at sa buong horror community na palagi kong pinapasyalan, lalo na ang channel nyo po Sir Ben. Tawagin nyo na lang akong Edgar, 43 anyos at nakatira dito sa Apalit, Pampanga. Kasama ang aking may bahay na si Elma at ang tatlo naming anak. Sumulat ako at umaasa ang mababasa niyo po ito Sir Ben. Nais ko lang ibahagi ang naging karanasan ko noong nililiwagan ko pa lang si Elma. Way back 1978, month of February. Nang makilala ko si Elma sa isang food court sa Tutuban. Sa unang tingin pa lang ay naakit na ako sa kanya. Ika nga na love at first sight ako sa kanya. Day off ko noon sa trabaho kaya mag-isa akong namasyal upang aliwin ang sarili habang naghahanap ng mga bargay na damit sa bangketa. Nang makaradam ng gutom ay diretso agad ako sa food court kung saan puro pagkain lang ang naroon. Habang tahimik kong nilalantakan ang value meal na aking inorder, ay napansin ko ang isang babae sa kabilang table. Malungkot ang mukha nito na tila pinipigilan ang pagtulo ng mga luha. Sa tapat niya nakapatong ang isang white folder at isang bot ng mineral water. Halatang may pinagdadaan nito sa buhay. Hindi naman ako torpe, kaya lumipat ako ng pwesto at doon naupo sa tapat niya. Pasimpleng sulyap lang upang hindi mahalata habang dahan-dahang kumakain, dahil sa mga pahapyaw kong tingin ay parang na-awkward ang babae. Kaya naman tumayo ito at babang noon naglakad. Bago pa man ito makalayo ay napansin ko ang isang munting bag sa kinaupuan niya. Malakas ang kutob sa kanya yon. Kaya hinabol ko ito at nakangiting ibinigay ang naiwang gamit. Nagpasalamat naman ito sa akin at nagpatuloy sa paghakbang pababa ng hagdan. Sa huli ay di ko man lang natanong ang kanyang pangalan. Dahil interesado ako sa kanya ay palihim ko siyang sinundan. Pumasok ito sa isang makipot na eskita sa Juan Luna at tumawid sa mabahong estero papasok ng squatter area. Sir Ben, huminto ang babae sa tindahan ng turo-turo. Sa likod dito na tayo ang isang malaking barong-barong at may nakapaskil na room for rent, manang. Hindi po ako ngayon makakabayad ng renta. Pero huwag po kayo mag-alala, baka sa makalawa makapagbigay ako kahit kalahati lang. Pakiusap ng dalaga sa kasera, "Hoy Elma, palagi ka na lang ganyan. Magdadahilan ka na naman kesyo pindala mo sa probinsya. May sakit ang magulang mo. Ngayon ano naman ang palusot mo? Palagi na lang sumasakit ang ulo ko sa'yo tuwing katapusan. Hindi na kita bibigyan ng palugit. Tutal na gamit muna ang deposito mo kaya pwede ka nang umalis. Kunin mo na ngayon ang mga gamit mo at lumayas ka na. Mamaya may bago akong tenant." Bulyaw naman ang ginang na halos ipagtabuyan ng dalaga. Sir Ben, paulit-ulit nagmakaawa si Elma. Nakiusap na huwag umano siya paalisin lalo't wala pang malilipatan. Ngunit ni katiting na awa ay hindi makikitaan ang matabang ginang. Wika pa ng kasera, wala umano siyang pakialam kahit matulog pa ito sa bangketa. Halatang mukha itong pera, nagkataon namang naghahanap noon ng tindera si Tia Nora na kapatid naman ng aking ina. Kaya't hindi na ako nagdalawang isip pa na tulungan siya magkaroon ng bagong masisilungan. Matagal ako naghintay sa labas ng eskinita. Inaabangan ko ang kanyang pagdaan hanggang sa matanaw ko siya bibit ang kanyang 3 backpack na halos hirap sa paghakbang. "Miss, kailangan mo ba ng tulong? Gusto mo ako na ang magbitbit ng mga gamit mo?" "Ani ko, ikaw. Di ba, ikaw yung nagsuli sa akin kanina ng bag sa food court? Sinusundan mo ba ako?" Tugon niya, "Ako nga. Pero miss, huwag kang mag-isip ng masama. Hindi ako masamang tao. Saka tatapatin na kita. Sinundan na kita hanggang dito. Pakiramdam ko kasi parang may mabigat kang dinadala. Tama nga ang pagsunod ko sa'yo.
Nangangailangan ka talaga ng tulong. Hayaan mong tulungan kita, Sir Ben. Tinanggap noon ni Elma ang tulong lalo pat wala na siyang mapupuntahan. Kinuha ko ang ibang gamit niya at dinala sa lugar kung saan ako nanunuluyan. Tulad ng sabi ko, nakatira ako sa bahay ng tita ko sa San Lazaro malapit sa hospital. Malaki ang bahay ni Tita Nora at may grocery store itong pinapatakbo. Labis ang pasasalamat sa akin ni Elma nang tanggapin siya ni Tita Nora bilang tindera. Libre na ang pagkain at tulugan. Doon nagsimula ang pagiging malapit namin sa isa't isa. Kaso nga lang gabi lang kami madalas magkita gawa ng abala ako sa aking trabaho. Isa pala akong utility sa Al San Lazaro. Tuwing gabi ay napapadalas ang aming pag-uusap tungkol sa sarili naming mga buhay at pangarap. Mula summer ay nakipagsapalaran sa Maynila. Naikwento ni Elma ang mga dinanas niyang paghihirap sa loob ng 3 taon mula noong makapagtrabaho sa isang pabrika. Ngunit hindi kinaya ang puyat. Walang naging permanenteng trabaho. Hanggang sa maging tagabalat ng bawang sa Tondo kung saan siya nagtagal. Doon ay nasaksihan niya ang dumi ng lipunan. Ilang beses siyang nakaranas ng pananamantala ng mga taga roon. Nagawa siyang hipuan sa masisilang bahagi ng katawan. Grade 6 lang ang kanyang tinapos. Kaya ang mga requirements niya ay gawang rekto. Sa madaling salita, peke ang kanyang mga dokumento. Di nagtagal ay niligawan ko si Elma. Sinagot naman niya ako at hindi namin itinago ang aming relasyon. Gusto naman ni Tita Nora ang dalaga. Bukod sa maganda ay masipag pa ito sa kanyang trabaho. Kusang kumikilos sa loob ng bahay. Hindi na naghihintay ng utos, Sir Ben, simula noong maging kasintahan ko si Elma ay kaagad itong bumigay. Madalas kami magtabi sa kama hanggang magbunga ang aming pagtatalik. Masaya ako sa naging resulta. Pangarap ko talaga noon magkaroon ng maagang pamilya, lalo't ang babaeng nasa tabi ko ang una kong minahal. Sa pangatlong buwang pagbununtis ni Elma ay isang mensahe ang kanyang natanggap galing pang Samar. Ginahasa at pinatay umano ang kanyang nakababatang kapatid. Natagpuan ang katawan nito sa taniman ng abaka. Natatabunan ng bilasang torso ng saging at tuyong mga dahon sa mababaw na hukay. May namuo umanong dugo sa liig, senyales na sinakal muna ito bago ginalaw. Wika pa ni Elma, paggawa ng banig ang pangunahing produkto sa kanilang lugar. Kaya naman masinsinan kinusap ni Elma si Tita Nora. Nagpaalam na uwi ng probinsya. Pumayag naman ang tita ko, lalo't may dahilan naman ang biglaang pag-uwi niya. Dahil buntis ang kasintahan ko ay wala akong nagawa kundi ang sumama. Isang linggo kami roon kaya nag-file ako sa ahensya ng 1-week vacation for personal matter. Sir Ben, pagdating namin ng Samar ay bumungad agad sa entrada ang maiksing kabaong. Halos magkakamag-anak lang din ang naroon. Napahagulhol si Elma nung sumilip sa kabaong. Walang tigil ang pagdaloy ng mga luha. Ang nakahiga kasi sa kahon ang lubos niyang pinakamamahal na kapatid. Dahil first time ko noon makilamay sa ibang pamilya, ay hindi ko tinangkang lumapit sa kabaong. Sa kakatabi naman noon ni Elma ang mga magulang niya at ang iba pa niyang mga kapatid na babae. Nakatayo lang ako sa likod ng mga nakahalerang bangko kung saan ang mga nakaupo roon ay pilit nilalaban ang antok. Ang iba naman ay tulog at ginawang unan ang likod ng upuan. Kinahapunan ay isa-isang dumating ang iba nilang kaanak. Pati na rin ang pamilya ng may-ari ng sakahan ng abaka. Habang dumidilim ang paligid ay parami ng parami ang mga tao. May mga nagsimula ng magsugal at ang iba na may nagbukas ng alak. Ako naman ay tamang sulyap lang at palaging nakatuon ang paningin kay Elma. Rinig ko pa ang kanilang usapan.
Anilay, hindi pa matukoy ng mga pulis kung sino ang lumaspatangan at pumatay sa dalagita. Gayunman, patuloy lang ang imbestigasyon. Habang ako'y nagkakape sa isang tabi ay 2 katao pa ang dumating. Isang 40 lalaki at isang binatelyo na tansya ko ay nasa edad 15 o higit pataas. Ang 2 kataong ito ay mag-ama at kadugo lang din nila na itago na lang natin sa pangalang Mang Ponso at Bogart. Tiyuhin at pinsan nito ni Elma sa side ng kanyang ina. Kapwa mag-aaba ka sa nasabing lugar, Sir Ben, para akong saling pusa roon. Tanging si Elma lang kasi ang kausap ko at bihira lang din ako kausapin ng kanyang mga magulang. Naiintindihan ko nan ang kanilang sitwasyon. Hindi naman bakasyon ang aming ipinunta kundi pakikiramay. Habang lumalalim ang gabi ay may napansin akong kakaiba kay Bogart. Kahit malamig ang gabi ay pinagpapaiwasan ito. Madalas tumayo sa uluhan ng kabaong na tila parang may gustong ibulong sa patay. Napansin ko pa ang madiin nitong pagpunas ng luha. Nanatili itong nakatayo ng matagal at